Matthew chapter 24. The book of Matthew chapter 24, verses 1 hanggang 21. Pero po tayo na responsibility. Say amen po, kung ganyan po eh. Amen. Ako muna. Matthew chapter 24, verse 1. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciple came unto him privately, saying, Tell us, when shall this thing be? And what shall be the sign of the coming of the end of the world? For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Nations shall rise against nation and kingdoms. Against kingdoms, there shall be famines and pestilence, and earthquakes in divers places. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Verse 11, and many false prophets shall rise and shall deceive many. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. When ye therefore shall see the abomination, desolations walking by, taking of prophets stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. And woe unto them that are with child, and to them that eat suck in those days. Sabay-sabay po tayo. For there shall be great tribulation, muli po, magandang umaga. Ang mensahe natin po ngayong umaga ay isang paksa na pinag-isip akong mabuti kung ito nga ang aking i-deliver sa inyo ngayong umaga. At naisip ko na sige nga, may deliver ko na hanggang may panahon pa. Bago maganap na ang ating pong inaasahan na pinapangako ng Panginoon na si darating na tulad ng pagnanakaw sa gabi. No, ito po'y ang nagtulak po sa akin ay itong mga naganap sa buong mundo. No? Kaya naisipin ko na ito na yung ating pag-usapan sapagkat angkop sa sitwasyon ng ating daigdig. Ano po? Now, isa sa laging iniisip ng marami ay ano ang magaganap pagkatapos ng rapture? Ano mangyayari after the rapture? Kapag nakuha ng lahat ng ating Panginoon Kristo, lahat ng sa Kanya tumanggap, ano ang magaganap sa mundo na ito? Kasi tayong lahat tumanggap ng Kristo ay haharap sa limang judgment upang magsulit ang bawat isa ng kanyang sarili. Amen? Amen? And then, tayo po'y sa Panginoon na forever and ever. Pero, paano sa mga naiwan? Paano sa mga hindi nakasama sa rapture? Na huwag natin kakalimutan, para po sa iba, huwag yung kaibigan, hindi lahat ay sa langit pupunta. Okay?
Hindi lahat ay sa langit tutungo. Ha? Alright? Hindi lahat hindi lahat ay magkakaroon ng eternal life. Pag huwag mong isipin na lahat naman ay sa heaven kung gano'n, hindi lahat. Meron langit, meron impyerno. Merong buhay na walang hanggan, pero hindi walang hanggan kaparusahan. Amen. Amen? The reason kung bakit tayo ay nag-iimbita. The reason kung bakit tayo ay kumakatok sa bahay-bahay. The reason kung bakit tayo ay talagang humihingi ng konting oras, panahon. Amen? Upang itong mga tao ito ay makapakinig ng salita ng Diyos at maligtas. Amen? Naniniwala tayo na kung hindi natin ito gagawin, sino gagawa? Kung hindi tayo ang magtuturo, sino magtuturo sa kanila? Amen? Amen? Na ang kaligtasan ay simple, payak, madaling maunawaan. Ano yung isa? Hindi na ikaw maghihirap. Ang salvation ay grace, biyaya ng Diyos. Makakamtan mo sa pamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa pagsunod sa 10 utos. Ito'y hindi sa pag-alib sa anong mga ito po'y pananampalataya kay Kristo namatay at nabuhay na muli. Na nag-aalok ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? May katiyak na lang. Pero paano sa mga may iwan? Yes, Christian, si Kristo'y babalik na muli. Siya babalik na muli. At anong kanyang layunin sa kanyang muling pagbalik upang lahat ng sa kanya po'y nalanig ay kanyang kukunin. In 1 Thessalonians chapter 4, verse number 16 to number 17, ang pangako ng Panginoon Kristo, okay, the Lord Himself shall descend from heaven. Amen? With the shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. Ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. Amen siya? Amen? Ang Panginoon din, hindi si Michael the Archangel, hindi si Gabriel, hindi ang anumang angel sa heaven, kundi ang Panginoon din. The Lord Himself. Ano yung sinin? Amen? Walang proxy. Hindi si Enoch, hindi si Abraham, hindi si Moses. The Bible said, the Lord Himself. Naliwanag ba? Amen? Amen? The word Himself means what? Yung ipinako sa krus. Yung namatay. Yung inilibing at yung nabuhay na siya muli. Yung umakyat, pabalik sa langit, ang muling paparito. Are you with me? Amen? Amen? Kaya tinawag itong the second coming of Christ. Ang ikalawang pagparito ni Kristo. Sapagkat yung kanyang unang pagparito ay nagpakababa siya, nag-anyong tao siya, nag-anyong alipin. Amen na siya? Amen? Okay. Na siyang namatay para po sa atin. Okay? So the Lord Himself shall descend from heaven. Siya'y manggagaling sa langit. Merong sigaw, may tinig ng arkanghel, at merong trump of God. At ang mga namatay kay Kristo ang siyang unang mabubuhay. Notice verse number 17, pakalakas. Then we, which are alive. At tayo naman natitirang buhay. Okay? And remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ibig sabihin, aagawin tayo, irarapture tayo. At sa ganoong paraan, okay, sa Panginoon tayo magpakailan paman. Ibig sabihin, yes, napakaliwanag, may mga taong papasok ng langit na hindi makararanas ng kamatayan. Are you with me? Amen? Pero yung mga namatay naman, hindi pinabayaan. Sapagkat siya na isa sa Panginoon din, forever and ever. Amen siya? Amen? At tutungo tayo sa lugar na wala ng kamatayan, wala ng paghihirap, walang pagdurusa, walang karamdaman, hindi natatanda ang tao, hindi na magkakasakit, walang krimen. Amen? Walang gutom, walang uhaw. Okay? This is sa Panginoon forever and ever.
sa mundo ito kapag lahat ng tumanggap kay Kristo ay mawawala at kukunin ng Panginoon. Ano ang magaganap sa mundo na ito? Now, Revelation chapter 6, verse 1 to 8. Alright, sundan niyo po ako, ano? The reason ay inaalala ko na ito kaya maunawaan ng lahat ng marami. I'm hoping na ang Diyos naman ang siyang magtuturo sa atin. Ha? Now, Revelation chapter 6, verse number 1, number 8. Okay, verse number 1. Okay, tayo lahat. Magkaroon na ng balitang pagbasa. Ready? Ako muna. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, "Come and see." And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, "Come and see." And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, "Come and see." And I beheld, lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, "Come and see." And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was dead, and hell followed with him, and power was given unto him over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. Alright? So after the rapture, no? Okay, itong apat na nakakabayan nito ay lalabas. Now, ito po'y symbolic. Itong apat na nakakabayan nito ay simbolo ng delubyo na darating sa mundong ito pagkatapos ng rapture. At ito po'y tinawag sa Bible, sa binasa natin kanina, sa Matthew 24:21 na Great Tribulation. Okay? Great Tribulation. Alright, again, in Matthew 24 verse 21, yung binasa ko kanina, ito pong Great Tribulation ito, ito po'y terrible, talagang nakakatakot. Ito po'y talagang, sabihin sa Tagalog na, kakahindik-hindik, na minsan ay aakalain ng iba na parang ine-exaggerate lang ng pastor ang mensahe. No, hindi po. Sa pangalan ng Biblia, 21 tayo lahat, sapagat kung magkaganon, magkakaroon. Kasi bisa na yan? Magkakaroon. Kailan magkakaroon? Pagkatapos ng rapture. Are you listening? Magkakaroon sa mundong ito ng alin? Malaking kabigatian. Kailan ito magaganap? Kailan? After the rapture. Kapag nakuha ng lahat ni Kristo, lahat ang tumanggap sa Kanya. Okay? Alright. Now, anong klaseng malaking kabigatian? Na ang ganon ay hindi pa, pakalabas sa likod, hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailan pa man. You see? Walang katulad. Hindi pa nangyari ito mula nang magsimula ang daigdig na ito. Alright? Now, ito pong Great Tribulation ito po'y in-reveal na ng Diyos noon pa man kay Prophet Jeremiah and Prophet Daniel.
Okay? Now, Jeremiah chapter 30, verse number 7, tinan niyo po kung paano ang ginamit na salita ng Diyos sa panahon ng propeta Jeremiah. Bakit yun? Kapareho ng Matthew 24:21. Tinan niyo po. Jeremiah chapter 30 and verse number 7. 30 and verse number 7. Alright, nandiyan na kayo? Na chapter 30, verse number 7. Ready? Basa. Alas, for the day is what? Great. Kahindig-hindig ha? So that none is like it. Kita niyo bisa kayo? Nakita niyo bisa ng ginamit? Walang katulad nito. Nakita niyo po? Napasin po? Naalawan niyo sa likat? Ano sabi ni Jeremiah tungkol sa Great Tribulation? Ha? Okay. None like it. It is even the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. You see, walang katulad. Look, Daniel, the book of Daniel, chapter 12 and number 1. Tinan niyo rin, ang sabi ni Propeta Daniel tungkol sa Great Tribulation ito. Well, ready? Well, and at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of what? Lakas. Time of what? Pakalakas po. Such as never once since there was a nation, even to that same time. And at that time, the people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. You see, walang katulad nito. Kaya ano po, kaya lagi niyo pong alahanin yung salita ng Panginoon, na meron talagang magaganap na kapigat na hindi pa naganap at hindi na muli pang magaganap. Alright? Kaya ito ang mararanasan, ito ang pagdaraanan ng mga tao may iwan sa rapture. Alright? Kaya nga lagi ang binabanggit, ano po, kaya nga tiyakin mong ligtas ka. Tiyakin mo talagang, nabibig ka nga, hindi ang Apostle Paul, di ba? Nagbigay ng warning sa Corinthian church. Ano sabi Pablo? Examine yourself whether you are in the faith. Ano sa Tagalog? Suriin mo ang sarili mo kung ikaw ngay nanampalataya. Kung totoo mong tinanggap si Kristo, baka maiwan ka. Okay? Kaya sa ulang ito ang aking muling papaksain. The four horsemen of the apocalypse. Okay? Bakit ang Justin yung apatan sila? Okay? Nakita mo? Ito ang nakita ni John de Vilave na magaganap pagkatapos ng rapture. What is Revelation chapter 4? Tingin po. Ang makikita niyo po, na ito po'y lumabas pagkatapos ng rapture. In chapter 4, verse 1 and 2, andyan kayo? Revelation chapter 4, 1 and 2, andyan kayo? Sabay-sabay tayo, ready? After this, I looked, and behold, a door was opened in heaven. And the first voice which I heard was an equal of a trumpet talking with me, which said, "Come up hither." Ganyan po, come up. Okay, you see, the rapture. And I will show thee things which must be hereafter. And immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. Now, yung sumunod na mga sunod rito hanggang chapter 5 ay kaganapan sa langit. Alright, kaganapan sa langit. Now, chapter 6, ang kaganapan naman sa lupa. Are you with me? Anong naganap sa lupa? In chapter 6, verse 1 to 4, agad nakita itong si John de Vilave yung 4 na nakakabayo. Alright? Now, tayo mo lang tumayo, manalangin kayo sa mandali. Panginoon, kami pagtubayin mo sa aming pong pag-uusapan. Dakilang Diyos, bigyan mo ko ng salita sa aming ibig. Ikaw po siyang mag-proceed ng balingkot. May deliver ko
ang salita mo ayon sa iyong kalooban at minagaling para sa ikabubuti ng lahat ng sa iyo ko'y tumanggap. At ang hindi ko po ligtas, dalahin ko po ang kaligtasan ngayon pong umaga. Ito yung dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright. Una po kayo. Now, in verse number 1, sabi po nitong si John, bago makita yung apat na nakabasa din dyan sa verse 1, and I heard, as it were, the noise of thunder. Okay, alam natin na bago bumuhos ang malakas na ulan, ay meron mo ng malakas na mga pagkidlat na nagaganap. Di ba? The word noise of thunder, ay nagpapahay po ito ng delubyo na magaganap. Alright? And then, in verse number 2, ito na nga po yung unang delubyo dumating. Verse number 2, tayo lahat, and I saw, behold, a white horse. Kaya po yan? Unang nakita is what? Yung puting kabayo. Kaya po? At sa puting kabayo yun ay may nakasakay na isang lalaki na may hawak siyang bow. Alright? Meron siyang crown. Meron siyang bow, pero walang bala yung kanyang bow. Alam niyo yung bow? Yung pana. Wala yung palaso. Hindi niya? At tumingin ako, talaga isang kabayong maputi. At yung nakasakay dito ay mayroong isang buong puso. Okay? At binigyan siya ng isang putong korona at siya yung nagtatagumpay at upang magtagumpay. Alright? Now, ano yung nakita niya number 1? A white horse. Alright? A white horse. At yung nakabayo, mayroong siyang hawak na bow. Now, listen guys, sino yung nakasakay sa puting kabayo? The Antichrist. Alright? The rider is the Antichrist. At ang hawak niyang buo, na walang araw, ay nagpapahayag that he will conquer the world. Sasakupin niya ang buong mundo, pero hindi sa pamamagitan ng digmaan. Okay? In Daniel chapter 10 verse 25, sabi niya, by peace, he will destroy many. Alright? Lalabas siya na ang kanyang dala ay kapayapaan. Pero sa pagitan ng kapayapaan, sasakupin niya ang buong mundo. Alright? Yes, he will accomplish itong pagsakop nito by providing the answer sa problema ng daigdig. Now, ano ba ang pangunahing problema ng mundo? Nahanap. Ang hanap ng tao ay kapayapaan. Alright? Darating siya na tila ba ang dala niya ay kapayapaan. Alright? Yes. The Antichrist will come with the solutions for the world's problems. But notice verse number 2. Tingnan po. Please, basahin niyo po sa King James. King's Bible. Okay? He that sat on him had a bow and a crown was given unto him. And he went forth, pakilakas, King James, conquering and what? To conquer. Kita mo? Okay? Peace ang kanyang dala. Pero siya what? Conqueror. Okay, conqueror. Sasakupin niyang buong mundo. Alright? At anong kanyang paraan? Kapayapaan. Bibigyan niya ng explanation, paliwanag, ang lahat. Okay? Bibigyan niya ng kasagutan yung lahat ng hinahanap ng tao. Alright? Christian, yes. He comes as a Savior. Darating siya na tila ba siya ang Savior. Alright? But let me remind you, anong pa Savior siya? He's the false Messiah. The false Messiah. Sabi ng aking reference Bible, it is a worldwide conquest of a false Messiah, the Antichrist. In Matthew 24 and verse number 5, Matthew 24 verse number 5. Now, una pa man, ito po ay binanggit na ng ating Panginoong Kristo. Matthew 24
and verse number 5. The Bible says, tayo nga po lahat, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and he shall deceive many. Alright? Kaya ang warning ng Panginoon sa verse number 4, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Mag-ingat kayo na huwag kayong madaya ng sino man. Okay? For many shall come in my name, saying, I am Christ. Ito mo? And he shall deceive many. Okay? Okay. Pasin niyo po, talagang ang mundo ay nasa bingit ng digmaan. Pasin niyo, hindi pabuti, kundi pasama ng pasama. Say? Oh, bawat bansa naghahanap ng magaling na mamumuno na inaakala nilang lulutas ng kanilang problema. Oh, di ba? Oh, okay. Digmaan dito, digmaan doon, kahirapan dito, kahirapan doon. Sabi ng magaling na historian, pakinggan niyo po ito. Sabi niya, we are right for someone who can promise to give peace. Sabi niya, ang mundo ay hinug na sa darating na magbibigay ng kapayapaan and to give tranquility to the earth. Sabi niya, kapag dumating siya, the world will deify that individual kapag siya dumating. Yes, totoo yun. Okay. Yeah, now, yes, the Antichrist is coming. And listen carefully, the world will love him. Iibigin siya ng mundo. Hahangaan siya at sasambahin siya. Now, Revelation chapter 13, tingin po, verse number 3 to number 4. Revelation 13, verse number 3 to number 4. Alright, nandiyan na kayo? Tayo na po lahat? And they saw one of his head as it were wounded to death. And his deadly wound was healed. And all the world wondered after the beast, the Antichrist. No? And they worshipped the dragon which gave power unto the beast. And they worship the beast, the Antichrist, saying, who is like unto the beast, who is able to make war with him. Hindi yan? Kokopyahin niya ang Panginoong Kristo. Magpapanggap siyang namatay siya at nabuhay siya rin. Alright? At dahil dito, hahangaan siya ng buong mundo. No? At hindi naman siya hangaan, kundi sasambahin siya. Notice verse number 8. Pakalakas, number 8. Meron ba tayo na? Number 8. Tayo po lahat. And all that dwell upon the earth shall what? Kita mo, sasambahin siya ng buong mundo. Alright? The world, yung salitang the earth, ito pinagpapahayag ng what? Okay? Ng kaganapan. Ng kaganapan. Ng pinapangarap ng maraming religion. One world religion and one world government. Alright? Napapansin niyo ba na karamihan ng mga kaguluhan, digmaan, nakasentro sa Israel? Nakikinig ka sa akin? Simula bata pa tayo, no? Okay, magpahanggang sa ngayon. Lahat ng kaguluhan, lahat ng digmaan, nakasentro sa napakaliit na bansang Israel. Alright? At lahat ng Arab nation, lahat ng Muslim nation, ang kanilang pangarap ay burahin sa mapa ang bansang Israel. Alright? Dahil dito, ang bansang Israel, magpahanggang sa ngayon, ay naghihintay sa Mesayang ipinangako kay Abraham, kay Moses, kay Isaac, kay Jacob.
at sa mga propeta. Until na naghahanap sila, hinihintay na. Okay? Hindi nila matanggap na yung Messiah na hinihintay na dumating na. Hindi lang nila tinanggap, ipinako pa nila sa krus. Nakikinig ka sa akin? Now listen carefully, listen carefully. Itong Messiah nito, na ipinangako nila, no, ang nababasa nila sa Bible, sa Old Testament ay manggagaling kay Haring David. Alright? Kaya dito, inakala nila, listen ko kita, alam ng Hudyo, ng Israel, si David ang pinaka-mighty, great king nila. At si David, nakikinig sa akin, ay warrior, hindi ba? Lahat ng digmaan nagtakumpay siya. Uli yung takumpay siya kay Goliath. Nakikinig sa akin? Kaya inakala ng Hudyo, yung Messiah darating, warrior din. Nakikinig kayo? So hindi nila matanggap, paano warrior ito? Ang mga lingkod niya, mga mangingisda. Tama ba? Mga mangingisda. Paano warrior ito? Hindi man lang kami pinamunuan para magapi ang Roman Empire. Di ba? During the time of Christ, ang Israel ay nasa control ng Roman Empire. Paano warrior ito? At lalo pa sinabi ito sa inyo kasi din, ako'y mamamatay. Ito ba yun? At lalo sila hindi makapaliwan yung Kristo Jesus nakapako sa krus. Paano magiging Messiah ito? So until now, yun ang kanyang inakala. Hindi naman tagap na sa halip na warrior. Anong sabi ng Lord? Pag sinampal kayo sa kaliwa, diba? Ano ba sabi niya? Love your enemies. Nakunahin po ako? So, ito talaga bakit hanggang ngayon, ang Israel hindi magtanggap si Jesus Cristo. Alright? Okay. Hindi na matanggap ang katotohanan na si Cristo ay hindi na pa ito upang palayain sila sa pagkalipin sa tao, kundi palayain tayo sa kasalanan. Amen? Amen? At iligtas tayo sa tiyak na kaparusahan. Nakunin po ako doon? Na higit na mas mabigat kaysa doon sa pagkalipin na sa Roman. Kaya pagdating ng Antikristo, no? Okay? Magaganap yung peace na kanilang hinahanap. Pero hindi nila alam, yung peace na dala ng Antikristo ay panandalian lang. Alright? Okay? Now, sa verse number 2, he went forth conquering and to conquer. Okay? Nakatinig ba yan? Nakatinig po yan? Balikan niyo po, chapter 6. Verse number 2. Nakatinig po? Okay, and I saw a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. Now, pasin po, kaya yung crown na ibinigay sa kanya. No, sino nagbigay ng crown sa kanya? Para sinumuno. Sino nagbigay? Lahat ng presidente, hari sa buong mundo, magpapasakop sa kanya. Okay, now, very interesting po ito. Kaya tingnan niyo po ang sabi ni Propeta Daniel sa kanya. Daniel chapter 7, verse number 8. Daniel chapter 7 and verse number 8. Alright, andyan kayo? Daniel 7:8, andyan kayo sa likod, ha? Okay. Now, maging kay Propeta Daniel, ay ipinakita ng Diyos sa kanya itong Antikristo nito na darating. Okay, verse 8. Sundan niyo ko. And I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn. Dito, the word horns speaks of what? Kingdom. Ano yung horns? Kingdom. Ano pa? Government. Ano pa? Kings. Mga hari. Okay. So sa gitna
kingdom na ito, na mga kings na ito, there came up among them what? Takas. There came up among them what? Pakalakas. Another what? Hindi ho, hindi what? Little horn. Kita nyo? Little horn. Which what? Little horn siya, ha? Sa gitna ng mga horns, pero, anong nangyari? Sa little horn, wax, lakas, wax what? Exceeding, what? Verse number 9. Kita, nandiyan po kayo? Chapter 8? Okay, chapter 8, yes, chapter 8 po yun. Chapter 8, 9. Okay. Daniel chapter 8, 9. Oh, sorry. 7, 8. Chapter 7, 8. And they considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were 3 of the first horn, plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things. Okay, di ba? Okay. Now, sa gitna ng horn is what? Another little horn. Kinuhita ko sa Bible ko yung salitang little horn. Pero nagsasalita po siya ng mga great things. Kamangha-mangha yung kanyang sinasabi. Magaling siya, matalino siya. Lahat ng sagot niya. Nakita ko di ba ako? Lahat ng hinihingi ng tao paliwanag na ipapaliwanag niya. Okay? Pero siya pinanggaling sa gitna ng mga horns. Notice verse chapter 8, 9. 8, 9. Okay, nandiyan na kayo? 7, 5. And out of one of them came forth a what? Little horn. Which what? Was exceeding great toward the south, east, and toward the pleasant land. Okay? Now, little horn among horn. Okay, little horn, okay? Little horn, sa gitna ng maraming mga haring kilala, presidente kilala, bantok, sikat, presidente, hari ng mga malaking bansa, may sumulpot na isang maliit na tao lang. Na hindi gaanong kilala, pero itong tao ito na hindi gaanong kilala, hindi gaanong sikat, ay siya ay sumikat at dahil napakadati at nakilala. Ano sabihin? Posibleng buhay na siya. Nandiyan na siya. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ka sa akin? Hindi siya gaanong sikat. Hindi siya gaanong pinag-uusapan. Sapagat mayroong mahigit na mas mga banto, kilalang presidente, hari, na nakapaligid. Pero sa gitna nito, lalabas siya at sisikat magiging magaling pa kaysa sa mga nauna sa kanya. Di ba rin isa? Pag ito nag-iisip mo, mag-iisip ka. Parang gusto mo, sino sa kasalukuyan, sa gitna ng mga kilalang presidente, ay meron isang maliit na tao na hindi gaano popular, pero naando na siya. Okay, nag-uusapan siya. Alright. Pero sa batang huli, magiging dakila, popular, sikat, at sasambahin pa ng maraming tao. Kaya ito nakakalungkot. Tinanggihan ng tao yung King of Kings, yung manunubos, yung tatanggapin nila yung Antikristo pag dumating. Amen? Tinanggihan nila yung salita ng Panginoon, ng tawang katotohanan. Pero sa panuli, tatanggapin nila lahat ng kasinungalingan. Alright? Again, Christian, I really believe, pag binasa mo naman sa Bible, isa sa kanyang bibigyan ng solusyon ng paliwanag is what? Saan napunta yung milyong-milyong tao na nawala na ng bigla? Alright? At bibigyan ng solusyon itong mga digmang ito na nagaganap sa pagitan ng Ukraine at ng Russia, sa pagitan ng Iran, Israel at ng Amerika. Nagiginig ka sa akin? Nagiginig ka siya? Lalabas siya na Prince of Peace. Alright? Okay, but notice verse number 3 to number 4.
Revelation chapter 6, verse number 3 to number 4. Chapter 6. Alright, so una nakita ni John, ano po, ay yung white horse. Diba participate yung mga white horse? Ano yung mga white horse? Yung white horse. Ano na nila? Okay, alright. Ito yung una yung nakita, ha? At nakita po yung nakasakay sa white horse, meron siyang bow, pero walang bala, di ba? Amen? Anong ibig sabihin ng walang bala yung bow niya? Dala niya yung peace. Amen? But by peace, He will destroy many. Okay? Tatagapin siya ng tao, sasambahin siya ng tao, sapagkat siya magiging man of peace. At aakalain ng mga Hudyo na siya ang Messiah na hinihintay nila. Alright? But of course, siya yung Antikristo. Amen? Siya si Satanas sa anyong tao. Okay? Alright, now, verse number 3, number 4. And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, Come and see. And there went out another horse that was what? Red. Okay? And power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another. And there was given unto him what? Great sword. Alright. Ano yung pangalawang nakita ni John? Okay. Pulang kabayo. Pulang kabayo. No? At ang nakasakay din doon sa pulang kabayo, ano po, ay may hawak na napakalaking espada. No? At ang sumunod is what? Ang mga tao ay nagpatayan sa isa't isa, no? At nawala ang kapayapaan sa buong mundo. Alright? Now, red horse. Anong simbolo ng red horse? Digmaan at dugo. Alright? Ano ibig sabihin? Yung kapayapaan na dinala ng Antikristo ay fake. Hindi pala totoo. Sapagat pagkalipas lamang ng 3.5 years ay sumiklab ay ang ikatlong digmaan pandaigdig. Alright? In Matthew 24:6-7, Matthew 24:6-7, basahin mo natin. Okay. Now, gusto ko, alam natin ito eh, no? Matthew 24:6-7. Ready? Ready? Basa. Tayo na. And ye shall hear wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw na mga digmaan. Ingatan nyo na huwag kayong matrobol, sapagkat kinakailangan maganap ang lahat ng ito, dahil hindi pa ito ang wakas. Verse number 7. Magsap tayo na. Sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng what? Kagutuman, lindol sa iba't ibang tao. You see? Now, lumalabas na yung nakasakay sa white horse at sa red horse, iisa. No? Unang salaklinakyan niya ay puti, pangalawa ay pula. Ang ibig sabihin, hindi pala totoo yung peace na kanyang dala. Sapagkat pagkatapos ng peace, what? World War III. Sumiklab ang digmaang pangdaigdig. Ano? Now, listen, when the Antichrist steps on the world, of course, i-welcome siya ng buong mundo. Akalain nila na siya po'y man of peace, sa pagdala niya peace and prosperity. Pero kapag na-establish na yung kanyang power, no, ay lalabas ang kanyang tunay na anyo. Siya yung conqueror. Dahil dito,
maraming bansa ay maaaring lalaban po sa kanya at dito po sisiklab ang ikatlong digmaang pandaigdig. Alright? At isa sa kanilang pakaiswa, sakupin, durugin, gunawin ang bansa ng Diyos, ang nation Israel. Alright? Sabi po nitong si Jeremiah, alas, for that day is great, so that none is like it. It is a time of Jacob's what? Jacob's trouble. In Ezekiel 38, 1 to 6, Ezekiel 38, 1 to 6. Okay, dyan po kayo? Now, ito po yung mga bansa na sasama sa Antichrist para kanila pong durugin ng nation Israel. Or andyan kayo? And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face against God and the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him. And thus said the Lord, God, behold, I am against thee, O God, the prince of Meshech and Tubal. I will turn thee back and put all number 5, verse 1, Persia, Ethiopia, Libya. Okay, verse number 6, Gomer, then Togarma. Now, alam natin, yung verse 2 and 3 ay walang iba kundi ang Russia, di ba? Russia, di ba? Tama? Gog and Magog. Meshech is what? Meshech is what? Moscow. Tubal is what? Tobolsk. No? Alright. And then, verse number 5, ano yung Persia? Iran. Ethiopia, Libya. Now, verse 6, ano yung Gomer? Germany, di ba? Germany. Ano yung Togarma? Turkey. Alright? Itong lahat na ito against the nation Israel. Alright? Kaya nga, yes, magaganap yung World War III. But of course, salamat sa Lord, wala na tayo dito. Amen. Amen? Now, verse 5 to 6. Ngayon, in verse number 5 to 6. Now, kapag mayroong digmaan, at ang digmaan ito ay digmaang pandaigdig, sa palagay nyo, ano ang ibubunga nito? Ngayon nga lang, di po ba, maraming mga barko hindi makadaan sa Hormuz. Mga barko maghahapot siya ng langis. Tama ba ito? Tama? Dahil dito, tumaas ang presyo ng langis. Mahal ang krudo, mahal ang gasolina, mahal ang LPG, nakikinig sa akin. Amen? Anong dahilan? Sapagkat hindi makabiyahe sa Hormuz. You are with me? Now, how much more kapag worldwide ito? Nakikinig ka sa akin? Worldwide ito? Maliwanag ba? Walang makakabiyahe mga barko at aeroplano. Maghakot ng pagkain na hanggang ng langis. Nakikinig ka sa akin? Amen? Ngayon, makapagtatalim pa ba? Ha? Makapag-aani pa ba? Makakapag-harvest pa ba? Alam niyo? May biyahe pa kaya? Alright, notice verse 5 and number 6. Tayo po nga. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see, and beheld, and I beheld, and lo, is what? Ano sabihin nakita niya? Oh yes, itim na kabayo. At yung nakasakay sa itim na kabayo ay may hawak na timbangan. May hawak siyang timbangan. Alright? And I heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see thou heard that what? Oil and wine. Okay. A black horse, ito po'y sumisimbolo ng what? Famine. Itim na kabayo ay simbolo ng what? Matinding
tag-gutom. Yes, famine always follows, resulta po ito ng digmaan. Sa pagkipigdigmaan ng daigdig, natural po na magbubunga po ito ng matinding taggutom. Walang makakapagtanim, walang mga barko na magkakargat, magtatravel para magdala ng pagkain sa mga produktong pagkain sa iba't mga bansa. Walang makakapagbiyahe ng mga tanker. Okay? Kaya mahirap ang pagkain, taggutom at mahal din ang bilihin doble-doble. Hindi lang doble, hindi 10 doble. Alright, bakit ko nasabi? According to verse number 6. Okay. Now, listen, yes, totoo, hindi pa ito nangyari. Yan ang siya. Nung panahon ng lockdown na gano'n, may pagkain pa tayo. Ano ba, tumaba pa nga yung iba. Maraming rasyon, maraming pagkain. Okay. Sobra-sobra, pero hindi sa panahon ng Great Tribulation. Alright? According to verse number 6, ito bilarawan ng isang tao na nagtrabaho po siya, subweldo po siya, pero yung sweldo niya, sapat lang para po sa kanya. Okay? At nakapakita po ito ng inflation, pagtaas ng bilihin na 10 doble pa. Alright? At ang malungkot nito, according to verse number 6, kanina dulo, ginuhita ko isa ng hurt not the oil and wine. Ano yung oil? Ito yung krudo? Ano yung wine? Ito ba yung nagpapakita, no? Naghanap ako ng explanation, nakita ko sabi niya, oil and wine, the implication that these are not harmed might suggest that wealthy people would not be hurt by the economic catastrophe. Okay? Now, the false prophet will control the Antichrist, and false prophet will control the commerce during the tribulation, making it extremely difficult sa mga tribulation believers para makabili ng kanilang pangailangan. Ang nakakabili lang ay yung mga super rich. Okay. Now again, Christian, hindi pa ito naganap at hindi na muli pa mga ganap. Kaya kawa-awa sa mga may iwan. Alright? The verse number 9. Verse number 9. Ayos, verse number 9 kayo. Tayo na lahat, number 9. And when he had opened the fifth seal, I saw what? Under the altar, the souls of them that were slain for what? For the word of God. Ano pa? And for the testimony which they held. Nagpapakita po ito na during tribulation period, no, lahat ng mga maliligtas pa. Nakikinig ka sa akin? Papatayin lahat ng Antichrist. According to verse number 9. Liwanag ba? Nalaman ba sa atin? And this verse number 10. Nakita ni John yung soul na mga pinagpapatay during the tribulation period dahil lamang sa Word of God at sa kanilang testimony sa ating Panginoon sa Kristo. Next, number 10. And they cry with a loud voice, saying what? How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given unto every one of them, and it was said unto them. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? That they should rest for a little season until their fellow servants also and their brethren that should be what? Killed as they were should be fulfilled. Pagpapatayin lahat ng mga mananampalataya during the Great Tribulation period. Okay. Listen, Christian, ito po ang larawan ng mundo kapag lahat ng mga mananampalataya ay nakuha na ng ating Panginoon.
mararanasan ng tao ang buhay. Nakikinig kayo? Ang buhay ng walang Kristiyanong nagpe-pray at nangangaral ng gospel sa kanila. Hirap na masay. Ulitin ka, pray. Ulitin ko. According to the Bible, ang maliligtas lamang during the Great Tribulation, yung mga hindi nagkaroon ng pagkakataon maligtas. Sila lang. Pero lahat ng nagkaroon ng pagkakataon, expose ka sa gospel, pero hindi mo tinanggap, hindi mo tiyak, wala ka ng pag-asa. Amen. Wala ka ng pag-asa. Okay, kaya hanggang may panahon pa, examine yourself kung nanampalataya ka talaga. Kung talagang ligtas ka. Okay? At yung maliligtas naman, during the Great Tribulation, mamamatay din sila. Mamamatay din sila. Bakit hindi sila luluhod sa Antikristo? Amen, Krishna? Na verse number 7 to number 8. Na ito po yung pinag-uusapan natin, no? Sabagat tayo pinarawan ng mga kapaalis. Ito po yung mga tao na bago umalis at magbabakasyon ng matagal, check-checkin mo muna siyempre lahat ng iiwan mo. Nakikinig sa akin? Yun ang ating itsura. Bago tayo umalis, check. Yung bahay mong iiwan. Yung mga tao sa iyong paligid. Magbilin ka na. Nakikinig ka sa akin? Alright, that is number 7 to number 8. Nandiyan kayo? Okay. Ano yung unang kabal nakita ni John? Sino nakasakay sa white horse? The Antichrist. Ano yung dala ng Antichrist? Peace and prosperity. Totoo ba yun? Faith. Anong sumunod na nakita niya? Ano yung red horse? It symbolizes what? War and blood. Ano yung sumunod? Blood. Ano ang simbolo ng blood? Yes, matinding tagutong. Alright. That is number 7 to number 8. Kaya na. And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, "Come and see." And I looked, and behold, a what? A pale horse. And his name that sat on him was what? Death and hell. Ang isang nakita niya pa is what? Pale horse. Now, sa Tagalog yung pale ay maputla. But the word pale, sa original version ay greenish. Medyo maberde. Bakit naman ba, Justin, yung abata na yun? Abata? Okay. Ano yung white? Ano yung black horse? Yung red? Yung sa likod, yun ang nakita yung pag natin na yung red. Okay, pale. Sa Tagalog, maputla. Pero ang tukis talaga doon is what? Medyo maberde siya. Maberde. Okay? At yung nakasakay doon sa pale horse, anong nakasunod na pangalan sa kanya? Death and hell. Okay? Parang gusto mong sabihin na ang nakasakay is si kamatayan. Hindi ba? Si kamatayan na nakasakay. Alright? Sapagat ang sumunod? No? Okay, death and hell followed him, and power was given unto him over the fourth part of the earth to kill with sword and with hunger and with death and with the beasts of the earth. Alright? You see? Yes, Christian. No? Okay. Death. No? Speaks of physical death. And after that, hell. Nagpapahiwatig po ito, no, na kamatayan ng libo-libong tao. Alright? Isa sa bawat apat na tao ang mamatay. No? Okay? Yes, billions of people sa loob lamang ng maiksing panahon ang mamamatay during the Great Tribulation. Now, ano ang sanhi ng kamatayan? Nakalagay dyan? Sword. Nakalagay po. Ano ang cause ng death sa verse 8? Sword. Speaks of what? War. Ano sumunod? Hunger. Sunod? Death. And what? Sa dulo? Beast of the earth.
at kayo ang tatanungin ko. Yung sword speaks of what? Digmaan, sunod, famine, sunod, death, sunod, beast of the earth. Ano yung beast of the earth? War. Posible nga, maging mabangis. Kung may alaga siyang aso, kakainis siya ng alaga ng aso. Huh? May alaga siyang pusa, yung mga ibon, magiging mababangis sila. Okay. Or virus, pestilence, salot. Are you with me? Amen? Amen, listen? All wars, famine, earthquakes, volcanic eruption na naganap mula noon hanggang ngayon, pagsama-samahin mo nito, hindi ba ikukumpara sa maganap sa Great Tribulation period? Alright? Now, pari sabihin ng iba, tinatakot lamang kami. Siguro, pwede ko sabihin na kahit gano'n, umaligtas ka na lang. Sabagat totoo namang nakakatakot. Sabagat hindi magsisinungaling ang Bible sa atin. Amen? Lahat ng sinabi ng Bible naganap. Listen, ito na lamang ating hinihintay, the rapture. Rapture. Amen? Yes, darating ating Panginoon, meron siyang kukunin, meron siyang iiwanan. Amen? Pag nakuha ng lahat, ang asin na sa limutan, nakuha ng lahat, ang ina na sa limutan, ano ang maganap sa mundo ito? Ito ang maganap sa mundo. Alright? Kaya nga, examine yourself whether you were in the faith. Ano kapag ito yung pinag-uusapan, dalawang bagay lamang ang iniisip ko. At sana maisip mo rin. Dalawa lang. Una-una, salamat Panginoon. Naligtas ako. Amen? I praise the Lord. Save ako. Save ang pamilya ko. Alright? Pangalawa, dapat lang sambahin at paglingkuran kita. Amen? Amen? Sapagat ikaw ang dahilan ng kaligtasan ko. Alright? Amen? Serve Him. Worship Him. Be zealous for God. Isipin ko rin kung bakit ang team natin ay zeal for God. Amen. Amen? Dapat lang na maging masigasig tayo sa Panginoon. Amen? Huwag tamad. Ama ba? Huwag nang pinipilit. Ano with me? Huwag nang pinagpag-usapan. Maging masigasig tayo sa Kanya. Be zealous for God. Amen? Kasi serve Him faithfully. Amen? Kasi alam niyo po, serving God create zeal. Nakikinig kayo? Amen? Serving God creates zeal sa buhay natin. Listen, zeal for God is not developed by sitting, but by serving God. Habang nilingkod ka, lalo kang magiging masigasig sa Kanya. Amen, Christian? Amen? Kaya nga, handa ka na ba sa pagdating natin Panginoon? Amen? Amen? Thankful ka ba na naligtas ka? Amen? Kung thankful ka na naligtas ka, serve God faithfully. Serve God faithfully. Okay? Hindi tayo magtatagal sa mundo ito. At habang narito pa tayo, sana paliwanagan lagi natin sila. Hindi isa. Kaya galit ka muna. Lord, inihatid ko sa iyong mga anak ang mensahe nito